Ang dalawang magkapatid na babae na sina Kate at Liz ay nasa Cyprus Airport para sa kanilang bakasyon. Si Kate ang nag-aalaga at nagbibigay ng lahat ng kailangan ni Liz, gayunpaman ayaw ni Liz na tratuhin siya ni Kate na parang sanggol. Kaya nadidismaya si Liz sa kanya. Siya ay palaging nasa kanyang cellphone at nagte-text sa kanyang matalik na kaibigan na si Christine at nagrereklamo tungkol kay Kate. Busy ang dalaga sa kanyang cellphone kaya nakalimutan niya ang mga pasaporte sa bench. Matapos ang mahabang biyahe sa wakas, ay narating na ng magkapatid ang kanilang hotel. Sa proseso ng pag-check-in, napagtanto ni Liz na naiwan niya ang mga pasaporte sa bench ng airport. At si Liz ay nakipag-away kay Kate sa halip na humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Habang nag-aaway ang dalawa, nagdesisyon ang receptionist na tatawagan na lang niya ang airport para makuha ang kanilang pasaporte. Ipinahayag ni Kate ang kanyang pasasalamat sa tulong. Bago tumungo sa silid, tinanong niya kung maaari ba silang kumain dahil nagugutom na sila. Sinabi ng receptionist na sarado na ang kusina at sinabing tignan ang nightclub sa ibaba. Hindi nagtagal, habang naliligo si Kate, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang doctor. Inihayag niya na si Liz ay dumaranas ng depresyon, ngunit malapit na daw itong makarecover. Sinabi ni Kate sa doktor na inaalagaan niya ng mabuti si Liz. Pagkalabas ni Kate ay nakita niya si Liz na tulog na. Pinili niyang huwag istorbohin si Liz at pumunta siya sa nightclub ng mag-isa. Doon nilapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Mira at kasintahang si Jack. Lingid sa kaalaman ni Kate, ang dalawa ay magnanakaw at ginagawa nila ito para ma-maintain ang kanilang lifestyle. Nakipag-usap si Mira kay Kate at nagtanong kung may hinihintay siya. Nang nalaman ni Mira na siya ay nag-iisa, niyaya niya itong sumayaw sa dance floor at lumitaw ang dalawang lalaki na sila Andreas at Nick. Habang abala silang apat sa pagsasayaw, maingat na ninakaw ni Mira ang susi ng kwarto ni Kate. At sikreto na ibinigay ito kay Jack. Kumuha sila Kate ng litrato sa kanyang bagong mga kaibigan at nagpaalam na ito. Gayunpaman, pinigilan siya ni Mira at gusto niyang manatili siya habang ninanakaw ni Jack ang pera sa kanyang kwarto. Kasabay nito, binanggit ni Andreas na nagmamay-ari siya ng hot air balloon at iniimbitahan ang lahat para sumakay. Bagamat hindi siya sigurado sa simula, sumang-ayon si Kate nang sabihin ni Andreas na ito ay isang once-in-a-lifetime experience. Sumakay ang grupo sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa kanilang destinasyon. Pagdating nila, sinimula ng mga lalaki ang paghahanda ng hot air balloon. Inutusan ni Andreas si Nick na itali ang isang lubid sa gulong ng kotse upang mapanatili ang lipad nito. Sinunod ni Nick ang mga sinabi ni Andreas, ngunit nakalimutan niyang itali ang kabilang dulo ng lubid sa lobo. Samantala, si Jack ay nagbalat kayo bilang isang waiter at nagtungo sa silid ni Kate. Si Liz ay nagising at binuksan ang cellphone at nakita niya si Kate na nasa party at nagtampo ito. At sinabi niya ito sa kanyang kaibigan ang tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang kapatid. Kasunod nito, nagplano si Liz ng isang prank at nagtago siya sa loob ng isang aparador. At kasabay nito, pumasok si Jack sa silid, dala ang ninakaw na susi. Natakot si Liz na makita ang lalaki na pumasok sa silid na may dalang kutsilyo. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Jack ang aparador at nakita niya si Liz. Si Liz ay sumigaw sa takot at nagmadaling pumasok sa banyo at nagkulong sa loob. Sa kabilang banda, ang grupo ay nag-e-enjoy sa tanawin na kanilang nakikita mula sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Kate na sila ay talagang gumagalaw. Inalerto niya ang mga kasama at pinagalitan ni Andreas si Nick dahil sa kanyang kapabayaan na humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Kasunod nito, napansin ni Mira na ang hot air balloon ay gumagalaw patungo sa windmills. Nagpasya si Andreas na palakasin ang apoy sa lobo para tumaas ang lipad nito at malagpasan ang mga windmills. Kasunod nito, ang lahat ay nagdadasal na maiwasan ang banggaan. Tumayo si Nick at sa isang saglit tumama ang isang talim ng windmill sa basket ng lobo. Si Nick ay tumilapon sa labas ng basket. At habang si Andreas naman ay nawalan ng malay matapos tumusok ang isang piraso ng kahoy sa kanyang hita, ang dalawang babae ay nagmadaling naghanap ng first aid kit ngunit wala silang nakita. Nagdesisyon si Kate na hubarin ang kanyang damit at itinali ito sa binti ni Andreas upang makontrol ang pagdurugo. Habang sila ay nagpapanik, ang dalawang babae ay nakita si Nick na nakahawak sa tali. Dahil dito, sinubukan ni Mira na abutin ang tali sa tulong ni Kate. Ngunit hindi nakayanan ni Nick ang kanyang pagkakahawak sa tali at kalaunan ay nahulog ito at nagsanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala sa hotel, si Liz ay lumabas mula sa banyo at nagmadaling pumunta sa front desk at sinabi niya ang tungkol sa pagnanakaw at hiniling na makipag-ugnayan siya sa pulisya.
Samantala si Jack ay nagmadaling umalis dahil sa takot na maaresto. Hindi nagtagal nagkamalay na si Andreas at sinabing hindi siya pinahihintulutang magpalipad ng lobo dahil pag-aari talaga ito ng kanyang amo. Nang marinig ito ni Mira, sobrang nagalit ito at pinagalitan si Andreas dahil gusto niya lang palang magpa-impress sa kanila. Nakiusap si Kate na tigilan ang kanilang pagtatalo at mag-focus kung papaano sila makakababa. Gayunpaman huli na ang lahat dahil malayo na sila sa lupa at lumilipad na sila sa gitna ng karagatan. At hindi nagtagal ay naalala ni Kate ang kanyang kapatid. Sumunod ang grupo ay napansin ang isang bangka sa hindi kalayuan at kumaway sila at sumisigaw para humingi ng tulong. Ngunit napagkamala ng mga pasahero ng bangka na sila ay kumakaway lang kaya kumaway sila pabalik. Sumunod nito, sinubukan ni Andreas na tumulong kina Kate at Mira ngunit nahulog ito sa tubig. Ang dalawa ay natakot at nagsimulang magtalo kung sino ang dapat na tumalon pababa gamit ang tali upang iligtas siya. Gayunpaman, masyado silang nag-aksaya ng oras dahilan para malunod si Andreas sa tubig at ang masaklap pa, nagsimula na ring umalis ang bangka. Sa pagnanais na matulungan sila ng mga tao sa bangka, nagpasya ang dalawa na gamitin ang banner mula sa lobo. Kasunod nito, hinawakan ni Mira si Kate sa kanyang mga binti habang inaabot niya ang ilalim ng banner. Nakuha niya ito, ngunit wala silang kahit na anumang marker or ballpen, kaya si Kate ay nagpasya na gamitin ang sariling dugo para isulat ang SOS. Sa kasamahang palad, ang kanilang mga pagsisikap ay nawalan ng saysay dahil ang bangka ay napakalayo na at walang nakapansin ng banner. Kasunod nito, tinanggal ni Mira ang kanyang damit at ginamit ito upang balutin ang sugatan na kamay ni Kate upang mapigilan ang pagdurugo. Pabalik sa hotel kung saan ipinatawag ng isang pulis ang isang American consulate na nagngangalang Sofia. Balak niyang kunin si Liz sa pangangalaga ng bata, ngunit nais ni Liz na manatili doon at hintayin ang kanyang kapatid. Sa palagay ni Liz na baka nasa panganib ang kanyang kapatid dahil nagsabi ito ng kanyang lokasyon bago ito mawala, ibig sabihin ay hindi siya nito iniwan. Sinubukan ni Sofia na ipaliwanag na hindi na maaaring manatili pa si Liz sa hotel. Bilang tugon, may ideya si Liz at hinikayat si Sofia na hanapin si Kate. Kasunod nito, tumungo silang dalawa sa huling lokasyon ni Kate. Hindi nagtagal, naubos na ang isang silindro ng hot air balloon kaya mabilis na inilipat ng dalawa ang apoy sa isang tubo. May isa pa silang problema. Wala silang magamit na apoy para masindihan ito. Di nagtagal, napansin ni Kate ang isang condom na nagbigay sa kanya ng isang ideya. Nilagyan niya ito ng vodka at itinutok ito sa sikat ng araw na parang isang magnifying glass. Gamit ang trick na ito, nagsindi sila ng dollar bill at ipinasok ito sa burner na nagresulta ng paglipad muli ng hot air balloon. Kasunod nito, may isa pang ideya si Kate. Sinunog nila ang mga piraso ng balloon para makalikha ng usok para mapansin ito ng mga tao. Sa sumunod na eksena, pagdating nina Liz at Sophia sa destinasyon, nahanap nila ang sasakyan ni Andreas. Sa loob, nakita nila ang camera na naglalaman ng video footage at ng kanyang grupo na lumipad sa hot air balloon. Samantala, napansin ni Mira ang isang wire sa lobo. Hinawi niya ito at ikinonekta sa cellphone ni Kate na nagsilbing antena. Pagkatapos ay nakakuha ng signal ang cellphone at agad na ipinadala ni Kate ang kanyang kasalukuyang lokasyon sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, na ubusan ng baterya ang cellphone. Nang matanggap ang lokasyon, ipinakita ito ni Liz kay Sofia at hiniling na tumungo sila sa direksyon na iyon. Hindi nagtagal, umalis sila patungo sa tinukoy na lokasyon. Sa oras na ito, ang hot air balloon ay lumapag na sa tubig habang nawawalan na ng pag-asa ang dalawa. Inamin ni Mira ang plano nila kay Kate na pagnanakaw, ngunit hindi nagalit si Kate sa kanya at nag-aalala siya sa kanyang kapatid. Sa kalayuan, si Jack ay nakuha ang kanyang nakatagong pera at nagmaneho palayo kasama ang kanyang isa pang girlfriend. Huminto sila sa isang hotel, ngunit habang naliligo si Jack, ninakaw ng kanyang isa pang girlfriend ang lahat ng kanyang pera at susi ng kotse bago ito tumakas. Habang ang balloon ay tuluyan ng lumapag sa tubig. Nagawa ni Kate na lumangoy palabas, ngunit si Mira pala ay hindi marunong lumangoy. Kinuha niya ito at pagkatapos kumapit sila sa isang lumulutang na gas tank at naghihintay ng tulong. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang malaking barkong pangkargamento na papalapit sa kanila. Sa kasamahang palad, hindi sila nakita dahil sa malaking sukat ng barko. Habang ang dalawa ay nasa bangka, ang makina nito ay tumigil. Hindi sumuko si Liz at nanatiling determinadong hanapin ang kanyang kapatid. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakarating sila sa nakapin na lokasyon, ngunit wala silang makitang tao. Si Liz ay gumamit ng mga air horn signal upang lumikha ng malakas na ingay.
Naririnig ni na Kate at Mira ang tunog ngunit hindi sila makasagot ng malakas. Sa sandaling iyon, ginamit ni Mira ang maswerteng salamin ng kanyang lola upang ipakita ang sikat ng araw sa kanila. Sa wakas nahanap nila Liz at Sofia ang dalawa at agad silang tinulungan. Hinila sila sa bangka at muling nagkasama ang magkapatid.